Good morning po sa ating lahat. Alright, sige po. Sabihin niyo sa katabi niyo, welcome home. Yes, welcome home. Welcome po sa Lighthouse Church, ang ating tahanan. It's already April at nararamdaman niyo na po ba ang init ng panahon? Amen. Isang indikasyon daw na summer na ay pag may mga halo-halo na sa mga barangay po ninyo. Meron na ba? Meron na. Ayan, nakabili na ba? Diba? Grabe po yung init na lately, no? At para lalo daw tayo po maging on fire. No? Dahil kanina pa tayo nag-uumpisa, no, sa ating worship. Are you blessed po sa ating worship time? Alright. Ayan, shout out po pala sa ating mga nasa team online. By the way, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I'm Pastor Rina Aguilan. So let's go po sa word po natin for today. Are you excited? Alright, can you tell the person next to you, sabi mo, nakaka-bless makita ka. Ready ka na ba for God's word? Yan, tingnan mo nga kung ready na siya. Ready na ba yan? Oh, kung kahit ayot sa gusto niya, kailangan niyang maging ready. Amen? Alright, so kanina, no, kasi walang pabore yung host natin eh. Magpapapabore ako. Gusto niyo po ba? Magkakaroon po tayo ng pabore. Ayan. Alright. So magpa-flash po ako ng mga brands dito and then sabihin niyo po sa akin ano yung pangunahing naiisip niyo pag nakikita niyo po yung brand na yun. Ano yung product or binebenta ng brand na yan. Okay po ba? Game po ba tayo? Alright. Game na. Sabihin niyo nga. Alright. Sige, let's go sa ating first brand. Ayan. Ha? Kape. Yan, buti naman kala ko patupat. Sabihin nyo. Diba? Patupat. Alright. Next. Ano po? Sapato. Shoes. Yan. Shish. Social tayo, shish. Yan. Ano pa? Next. Ha? Watch. Yes. Oo. Rolex. Ito, halata naman. Ito, fishball siomai. Magulat kayo, may branded ng tender juicy na siomai. Hotdog, di ba nakalagay na nga dyan? Kids can? Of course, kids can tell. Alright, parang hindi tender juicy yung hotdog, ma. Ayan. Okay, and last. Chicken, ha? Pato? Balot nga. Lechong manok, tama po ba? Yan, di ba? Nagutom ba kayo? Gutom na tayo, di bali po, no? Mamaya, tignan niyo yung katabi mo, dilibre ka niya ng Andox mamaya. Amen, amen. Tataas ang sales ng Andox mamaya. Alright. So, grabe, no? Pag yung mga product na yun, pag flash nyo, alam nyo agad yung product, no? Galing nyo naman. Parapakan yung mga sarili nyo. That's the true markship of Lighthouse. Very, smart. Yes. Of course. Pero ito, yung ipapakita ko, ano kaya ang product nito? Church. Ha? Po? Share nyo nga sa katabi nyo for a while. Sige, share nyo. Ano ba dapat ang product ng church? Sige. Yan, sa online, type down below, ano ba dapat ang product ng church? Ano yung naiisip nyo una? No? Some of us, nung kanina, nung sinabi kong church, tumahimik kayo. Bakit? Wala tayong parehong sagot. Alright, dahil nakakalungkot, pag sinabing church, iba-iba tayo ng sagot. Akala natin ang product dapat ay isang magandang worship. No? Ano ba? Dapat maayos yung sound system. Dapat yung mga usher natin nagkagandahan. Yan. Shoutout sa mga usher natin. Di ba? Na-appreciate nyo ba? Pero sad to say, hindi po kayo yung product ng church natin. Ha? Diba? Ano pa? Akala natin dapat maganda yung upuan, pare-pareho, diba? Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na pag sinabing church, dapat ang product natin ay ito. It must be, sabi nga po natin, disciples. Yung medyo malakas naman, disciples. Alright, so dapat yan ang sagot natin pag sinabing church. No, hindi dapat tayo iba-iba kasi alam niyo po, the church must be a manufacturer of disciples. Okay? Kasi po, si Starbucks, pag tumigil
kape, ano mangyayari? Magsasara. Si Rolex, kapag hindi na siya nagbebenta ng relo, magsasara din siya. Same way din yan sa Nike, no, sa mga pinakita ko po kanina. Kaya alam nyo po, bakit may mga churches na nagsasara? Kasi po, hindi na sila nagpro-produce ng disciples. Alright? Amen? May kausap? Sabi po ni George Barna, no, in Growing Through Disciples, the strength and influence of the church is wholly dependent upon its commitment to true discipleship. Sabi po natin, discipleship. Ayan. So, aanyayahan ko po ang lahat as we read our main text for this morning. Sige po, tayong lahat in honor of God's Word. In Matthew 28, verse 16 to 20 po ba, pwede bang basahin natin ang sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Then the 11 disciples told them to go. When they saw him, they worshiped him. But some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. And God bless His word. Sige, bago po tayo mo po, let's pray. Father, we thank you so much for this wonderful morning. Alam ko po, worship time pa lang, nandito ka na, kumikilos malaya sa buhay ng bawat isa. And dalangin ko po, Lord, through this word, Lord, I pray na mag-minister ka sa amin. Una sa lahat, ang prayer po namin ay magkaroon kami ng burden para sa aming pag-uusapan, Lord God, sa umagang ito. Dalangin ko po, Lord, na yung word na aming mapapakinggan ay hindi po para sa aming katabi lang, sa mga wala dito. Ang word na maririnig namin for this morning ay para sa amin. Lord, we will take this word personally to us, Lord. And I pray, Lord, wala pong magre-resist ng iyong salita, but make us teachable this morning. Make us receptive, Lord. I pray also and rebuke the spirit of familiarity in this place. But Lord, we will be open. We will be excited, Lord God, sa aming mapag-uusapan sa umagang ito dahil napaka-importante nito sa iyo. Marami pong salamat, Lord. We honor you, we worship you, and use your servant for this morning. In Jesus' name we pray, lahat po ay magsabi ng, yan, bago ka umupo, sabi mo sa kaliwat kanan, discipleship. Alright. Ayan. So alam niyo po, in every church, there must be a common mission. Sabi mo natin, common mission. So balikan natin in verse 19, sabi doon, go and make disciples. Now, make disciples. Our mission is to make disciples. Wala na pong iba. Alright? Hindi po kung ano-ano yung focus natin. Make disciples ang mission natin. Okay, sabi po ni Pastor Joey Bonifacio sa kanyang book, no, Lego Principle. Well, first of all, we believe that disciple making is the thing. It is the business of the church. So, we have focused on the one thing instead of doing all sorts of different things. You know, the more things you do, the more confusing it gets. So, we focus on this one word that people can remember. And that is, ano po yun? Discipleship. No, nakakalungkot kasi ang daming churches kung ano-ano yung focus, na dapat maganda nga yung worship team, dapat pare-pareho yung uniform nila, dapat, alam mo yun, maganda yung pintura ng church, okay naman yun. Diba? Ang dami nilang focus, pero sinabi dyan na ang focus dapat ng church ay ano po ulit? Discipleship. At sabi dun sa text, no, therefore go. Sabi natin, go. So pag sinabing go, dapat merong paghayo. Kailangan nating lumabas. Kailangan nating tumingin sa paligid. Alright? So we will define some terms. Alright? So discipleship, letter A, is the process of following Jesus. Sabi natin, process. So take note po, si Jesus, ang fina-follow, hindi po kung sino-sino or ano-ano lang. Diba, marami po sa atin, dami nating gustong sundin, ang dami nating gustong gayahin. Pero sa discipleship, isa lang, dapat si Jesus lang.
Malinaw sa text po na binasa natin, si Jesus ang nagbigay ng mission, kaya dapat siya rin ang susundin natin. Hindi dahil porket sinabi po ito ng pastor, sinabi ito ng mentor mo, pero sinabi ito ni Jesus. Alright? And letter B, disciple came from the Greek word matetes. Sabihin mo natin matetes. It means usually a learner or a follower. Kaya nga ang joke natin dito lagi, kaya pala kapag disciple ka, lagi kang natetes. Matetes pala. Alright? So usually they are committed to someone, to a significant master. Alam niyo po ba that the term disciple or the word disciple was used at least 230 times in the gospel? Ang dami. And 28 times in the book of Acts. So sa Bible, kapag may paulit-ulit na word na laging binabanggit, ibig sabihin, may gustong i-emphasize si Lord. May gusto siyang bigyan natin ng importansya. The question is, maybe you're thinking, ang mga disciples po ba, inborn na, pinanganak ng ganon? Tignan niyo yung katabi niyo, tignan niyo nga. Parang di naman po. Diba? But you know what? The answer to that is this. They are born to be made. And they will be marked by progress, not perfection. It's all about progress. Kaya nga, hindi na yun nakapagtaka na kahit disciple ka na or Christian ka na, may mga times, di ba, nagkakamali ka pa rin. Diba? Pero it's all about progress kasi. Alright? Not perfection. A disciple is a Christian who follows Christ. Marami na kasi ngayon, yan, bato-bato po sa langit. Ang tamaan ay wag. Oo po, yun na po yun, no? Marami po kasi ngayon ang sinasabi nila, Kristiyano, pero hindi naman sumusunod kay Kristo. Amen. May kausap. Wala na po akong kausap. Alright? Letter C, disciple making. Now let's define disciple making. Disciple making came from the Greek word matetuseye. Yes. Sabi po nga natin, matetuseye. Parang iba, no? Parang sa Pangasinan iba siya. Alam niyo na yun. Alright? So it's the process. Kaya nga disciples are made. Okay? Hindi siya instant na na-achieve. Gaya mo at gaya ko, ang pagiging disciple natin ay isang proseso. Sabihin po natin, proseso. And let me tell you, discipleship is not a program of the church. It's not just an occasion, it's not just an event. But discipleship is for every life. Ang buhay po natin ay marka ng discipleship. Amen. Kahit senior ka pa, kahit nagwo-work ka na, kahit isa kang kabataan, ikaw ay pasok to do discipleship. Wala pong age bracket. Yung minsan sabi niya, kayo na lang mga youth, malalakas pa kayo. Kami, dito na lang kami. Hindi po. Amen? You know what? Discipleship is not just one of the church does. It is what the church does. Kung meron mang focus dapat ang Lighthouse Church, yun ay ang pagde-disciple. Pagalitan niyo po kami pag hindi na po tayo nagde-disciple. Amen. May kausap. Kaya po sa buwan ng April, magsisimula po tayo ng bagong series na pinamagatang Common Mission. Sabi nga po natin, Common Mission. So ano nga ba po ang matututunan natin sa bagong series po natin na ito? No? So una, pag-uusapan natin mamaya, what is the Great Commission? Himayin po natin, ano ba yung nakapaloob sa Great Commission? No, next week, pag-uusapan natin about discipleship, our strategy. No? And last, no, pag-uusapan natin, how can we go? No, iko-commission po tayo to send out and make disciples. Ang tanong ko lang po sa umagang ito, are you ready for the mission? Are you ready? Parang ilan lang yung sumagot. Are you excited?
Maybe you're thinking, bakit ganon? Iba ata ang takbo ng preaching ata natin ngayon, Pastora. No? Kasi gusto natin sa summer, hindi lang tayo e-enjoy maglangoy-langoy. Hindi lang tayo mag-e-enjoy magpalamig sa Baguio. Or sa bahay po kasi wala talagang pang Baguio. Kakain lang ng halo-halo, pero tayo po ay papasok sa summer na merong mission. Church, this is not just a preaching series. Let me tell you, Lighthouse Church, this is our calling. At kung tayo ay tunay na susunod kay Jesus, hindi natin ito pwedeng ipagpaliban. Amen. Amen. So handa ka na bang sumunod sa common mission ng ating Panginoon? Alright? So sige po, mag-umpisa na tayo. Pag-usapan natin, what do we need to do to achieve this common mission? Himayin natin, ano ba yung nakalagay doon sa Great Commission na text natin kanina? 2 points lang po ito at maiintindihan natin na ang discipleship is not really complicated. No? So number 1, kailangan merong clear method. Sabihin natin, clear method. No, in verse 19, sabi dyan, therefore, go. Sabi natin, go. And make disciples of all nations, baptizing them. Sabi natin, baptizing. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them. Sabi natin, teaching. And teaching them to obey everything I have commanded you. Alam niyo po, maraming churches, no, pag sinabing discipleship, iba-iba, magulo. Pero alam niyo si Jesus, nagbigay na siya ng clear method dito sa text na binasa natin. No, hindi na natin kailangan magkanya-kanya. May binigay na si Jesus. Alright? It compromises of 3 steps. Letter A, evangelism. Sabihin natin, evangelism. So, dyan nakalagay yung going and baptizing. Alright? Alam niyo po, ito ang first step in disciple making. There should be a proclamation of the gospel or evangelism. Sabihin natin, evangelism. Hindi evangeligaw. Iba yun. Hindi rin disciple chicks, no? Ide-disciple pero chicks na pala, no? Huwag ganon. Sabi niya, huwag ganon. Diba? Alam niyo, disciple ko po siya para magkaroon po kami ng common mission. Yan tayo eh. Diba? Huwag naman ganon. Huh? So eventually baptism wherein they will profess not just by words, but by works that they are truly followers of Christ. Dito po natin binibuild ang commitment nila. Kaya niyo mapapansin niyo yung mga first-timers, ini-encourage kayo, uy, attend ka ng church ha. Uy, kamusta ka na? Diba? I-encourage mo umattend ng connect groups. Tama ba? Na umattend ng church. Diba? May magchat-chat sa'yo, available ka ba? Pwede ka bang ma-sharean? Yan. No, talagang dyan natin binibuild, no, ang commitment nila. So ang tanong, bakit walang na-produce na new disciples? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi ang church ay nakakonfine na lang sa pagtetrain ng mga datihang Kristiyano. Puro mga datihan na lang. Tingnan nyo ngayong katabi nyo. Sabihin mo nga, ikaw na naman. Diba? Nakakalungkot, diba? Sila na lang yung masaya, hindi sila nag-go-go, walang paghayo, walang paglabas. Diba, may isang church nag-celebrate ng 10 years anniversary, 10 miyembro sila. At least 1 soul per year. Nag 10-year anniversary na 10 lang sila. Bakit? Sila lang. Kasi wala nang pag-go, wala nang paghayo. Alam niyo po, ang harvest, wala dito sa loob ng church, nasa labas po, napakalaki. Amen. Okay, tandaan po natin, ang ginawa ni Jesus, pinuntahan niya ang mga tao, hindi siya naghintay lang sa isang lugar. No? Nagpunta siya sa labas, no? Sa kung saan-saan. Kaya hindi po pwedeng nag-aantay lang tayo ng kaluluwa sa simbahan. Dapat tayo ang pumupunta sa kanila. Amen. Kaya nga po, no, may series tayo before, no, na sabi ni Rep Paul doon, we have to build again the culture of invitation. Sabi natin, invitation. Na kung saan, di ba, simple lang, mag-i-invite ka lang. When was the last time
na nakapag-chat tayo ng kaibigan natin at in-invite natin sila sa church. Diba? When was the last time may kinausap ka, sinabi mo lang, uy, attend ka ng church namin. Uy, invite kita sa life group namin or connect group namin. Uy, invite kita dito. When was the last time? Naaalala pa ba natin? Tandaan po natin, remember that salvation starts in invitation. Tanungin ko po kayo, bakit po kayo nandito ngayon? Kasi may nag-invite. Tama ba? May nag-invite sa'yo kaya ka nandito. Amen? So, importante na ibalik po natin yung culture of invitation. Napakasimple. Meron kang Facebook, di ba? O, i-share mo yung post ng Lighthouse. Tara, church tayo. I-my day mo. Sa simpleng ganon. Di ba? Makaka-invite ka na. Ang problema sa atin, marami lang talaga tayong excuses. Ang nakakalungkot, wala siyang excuse, wala lang talaga siyang pakialam. Sabi mo sa katabi mo, uy, hindi ikaw yun. Oh, di ba? Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. So that's letter A, no? Letter B, meron po tayong tinatawag na development or teaching. Matthew 28 verse 20, sabi dyan, and teaching them to obey everything I have commanded you. So, importante, hindi lang sila na-invite sa church, diba? Pero we encourage them na sila ay lumalim. Alright? Kaya mga mentors, leaders na nandito, it is our job, no, na lumalim ang ating mga disciples, na lumago po sila. Idaan natin sila sa proseso. Kung ikaw naman ay disciple, dumaan ka naman sa proseso. Amen. Ituro ang tamang doctrine. Teach them how to interpret the Bible correctly. Ipasok mo sila sa training. Kaway-kaway nga po sa mga, may mga SOD students ba dito? Meron pa ba? Mga nag-SOD na lang. O sige, dali. Proud kayo. Doktora, nag-SOD ka. Na-enjoy niyo ba yung SOD niyo? Di ba? Nag-harvest kayo ng chips. Di ba masayang mag-training? Alright? So, wag po tayong, di ba, matutuwa lang na ganito lang tayo, a-attend ka lang ng church. Dapat may desire ka for growth. Again, disciples are made, not born. So we need to be patient. At kung ikaw naman ay isang disciple, submit and obey to your leaders. Pag kinukulit ka ng mentor mo, uy, mag-enroll ka naman sa ganito. Or tara, attend tayo ng ganitong training. Dapat go na go ka. Tara po, sige. Diba? Alam nyo, kaya makukulit yung mga mentors nyo kasi calling nila yan eh. Kailangan talaga nila yung gawin. Alright? At gusto nila dahil gusto nilang lumago kayo. Amen? Alright? Mga disciples, you have to initiate your growth. Diba? Minsan hindi naman na si mentor nagkukulang tayo eh. Ang dami nating excuse. Amen. May kausap pa ba? Yes, and letter C, clear method po natin ay sending. Sabi natin, sending. And surely I am with you always to the very end of age. Pag na-train or equip or develop ang isang disciple, isend mo na. Sabi nyo nga, isend mo na. Diba? Mahalaga na maipasa rin sa kanila ang puso para humayo at magwin ang kaluluwa. Alam nyo po, magiging matagumpay ka kung bilang isang disciple maker ay naturuan mo rin sila na mag-win and make disciples. Kasi tandaan po na hindi lang po kami na mga pastor or leaders ang gagawa po nito, lahat po tayo. Amen. Hindi po habang buhay kami-kami lang. Kasama ka. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka. Kaya alam niyo po, hanggang ngayon, relevant pa rin yung sinabi ni Jesus eh. The harvest is plentiful, but the workers are what? Few. Alam mo naman pala. Diba? Sa totoo lang, sabi ko po sa inyo, ang dami nang pwedeng i-harvest, kaso wala lang kumikilos para i-harvest sila. Alright? We have to do the best way we can. Sa totoo lang, alam niyo, nakakalungkot. Mas nagdo-double time ang kaaway. Tumingin kayo ngayon sa balita, sa nangyayari sa bansa natin. Diba? Ano nangyayari? Krimen, kaliwat kanan,
kadaldal kaya? Magamit man lang yung kadaldalan mo, di ba? May kausap po ba? Kasi ganito lang yan kasimple. Kung hindi ka parte ng solusyon, you are part of the problem. Tingnan mo ngayon katabi mo kung problem o solution ba yan. Ay, amen. Kaya dapat mag-disciple at magpa-disciple. Amen? So that's number 1. Ano po yun? Clear method. No? Napaka-clear, napakadali lang. Alright? Number 2. No, patapos na po ako. Number 2. How do we achieve the Great Commission or Common Mission? Number 2, constant motivation. Sabihin natin, constant motivation. May kita natin, very clear, sabi diyan sa verse 19, no? You will be go in making disciples in the name of the Father and of the Son and teaching them to obey everything I have commanded you. And sabi diyan, and surely, sabi natin, surely, and surely I am with you always to the very end of the age. Ganda ng promise ni Lord, no? Ganda. You know what? The reason why the Great Commission is great, because it is mandated by a great God. Ano may isipin mo? Bakit bago umalis ang Panginoon, bago siya umalis, ang binili niya sa atin ito, mag-make disciples. Hindi nga sinabi sa atin na, di ba, sinabi sa mga disciples, magpakabait kayo. Stay healthy. Di ba? Dyan lang kayo. Enjoy lang kayo. Hindi niya sinabi yun. Ang ginawa niya, bago siya umalis, nagbilin siya, kailangan niyong humayo at mag-make disciples. Yung ginawa ko sa inyo, gawin niyo rin sa iba. Ibig sabihin, hindi po tayo iniwan ng Panginoon na maging tamad lang. Iniwan po tayo ni Lord ng isang trabaho, ng isang mission. Kung nagtatanong ka kung ano ang purpose mo, ito na yung napakalaking sign. Amen. You know what? Discipleship is not complicated. May proseso po tayo. But it's never gonna be easy, sa totoo lang. Bigyan kita ng rason. Wag na lang tayo mag-disciple. Sa inyo? Bigyan kita. Bakit wag na lang tayo mag-disciple? Pakita natin. Number 1, nakakapagod gawin. Piruin mo. Meron kang gawaing bahay, may trabaho ka, magdi-disciple ka pa, magwa-one-on-one ka pa sa gabi, chat-chat mo pa to, diba? Pa-follow up ka, di ka naman sinisin. Kapagod. Open ng open, hindi naman niya ginagawa yung mga sinasabi mo. Kapagod. Yan na naman yung i-open niya. Sinabi ko na nga gawin niya to, hindi na naman niya ginawa. Kapagod, Lord. Ano ba? Number 2, iiwang ka nila. Binigay mo yung buhay mo, yung oras mo, yung puso mo, iiwang ka. Sabi ko nga kanina first service, may kaklase kami noon. Grabe ang tibay. Sabi niya, alam mo ba, sinagot ko pati debo niya, iniwan lang ako. Wow! Nagpatibo ka? Sana ako na lang disciple mo. Ginastusan niya pati debo pero iniwan lang. Kasi number 3, magastos talaga. Ayain mo mag-milk tea, yes. Pag wala siyang pamasahe, bibigyan mo pamasahe. Wala po akong pang life retreat, bibigyan kita. Mag-life retreat ka lang. Magastos. Alam mo yun, ito na lang sana yung pera mo para sa sarili mo, ibibigay mo pa sa iba. Diba? Bibili mo sana ng paborita mong sapatos, pero yung disciple mo, wala daw siyang pang life retreat. Bilang isang mabutihing leader, bibigyan mo. Bakit tahimik kayo ganyan kayo sa mga mentor niya, anak? Number 4, ito yung malala. Paulit-ulit kang masasaktan. Iniisip mo lang naman yung kapakanan niya, ang tingin niya sa'yo, kaaway. Kontrabida talaga tong mentor ko. Nagmamahalan lang naman kami. Sabihin niya, pinagpipray mo gabi-gabi pero ang balik sa'yo, grabe hindi ka isisin. Tapos meron pa ngayon, pag naka-apple ka, long press na lang.
Grabe, no? Wag na lang tayo mag-disciple. Sakit pala eh. Alam niyo po, ito ang reality ng discipleship. Naalala ko po nung youth po ako, no? Kasi doon talaga nag-start ako mag-disciple. No? At thank God, na-enjoy ko naman ang discipleship kahit estudyante ka lang noon or hindi ka pa nagtatrabaho, wala ka talagang pera. Yung tipong okay lang, hindi mo mabili yung gusto mo, basta makapag-life retreat lang yung disciple mo. Yung tipong okay lang maglakad kayo papuntang bayan, basta may pamasahe yung disciple mo, maka-attend lang siya. Diba? Lahat gagawin mo. Diba? Tapos iiwan ka lang, ginosting ka lang. Diba? Pero alam nyo, minsan, di ba sasabihin mo sa Lord, ito yun eh, Lord, kahit nakakapagod, kahit minsan ang daming sakripisyo, kahit minsan, Lord, ang sakit-sakit na, hindi kita tatalikuran kasi ito yung purpose ko. Magtutuloy-tuloy ako kasi dito ako totoong masaya. Dito ko nararanasan yung presence mo. Dito sa pagde-disciple, binabago mo ako. When I am doing my purpose, pinapalakas mo ako. And when I am doing my purpose, I feel so fulfilled and satisfied. Kaya ngayon, bibigyan kita ng rason ulit, bakit ka magde-disciple? Excited ka na? Sige, pakita natin, bakit ka magdi-disciple? Number 1, kahit nakakapagod gawin, pero may buhay na nababago. Tanungin nyo yung mga mentor nyo, mga coach nyo, hindi naman nila kailangan ng kahit ano. Ang kailangan lang nila makita kang lumago at mabago ka. Pangalawa, iiwan ka nila, pero may mga taong totoong sasamahan ka. Diba? Yung mga talagang, sige po, tayo na, game tayo dyan. Gawin po natin yan. Pangatlo, magastos, pero ang investment ay pang-eternal. Diba? At panguli, pang-apat, paulit-ulit kang masasaktan, pero mas lalo kang pagmamahal. Yan ang discipleship. Kaya tanungin mo ako, bakit hindi maganda? Bakit ang sarap-sarap mag-disciple? Ganito ba naman mararanasan mo? Amen? Parang ayaw nyo. Amen? You always see yung pero na may gusto ka sanang i-complain sa Lord, pero may ganun lagi eh. Diba? Yung pero mo, ang pinakarason mo, pero mahal ko si Jesus, kaya magde-disciple ako. Amen. Sabi ni Chip Ingram, if you think your love for God is increasing, yet your concern for the lost soul is decreasing, then you are deceived. Alright? Taas ang kamay sa mga mentors, leaders. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Iwagay. Amen? Sa mga leaders na nandito, na de-discourage mag-disciple, kasi lagi kayong iniiwan ng mga disciples na let me encourage you. Sa discipleship, lumalabas ang Judas. Kusa silang umaalis. Grabe kayo tumawa. Pero totoo naman. Pero may babalik na Peter na magwiwin ng maraming kaluluwa at magtatayo ng mga simbahan. Tignan mo yung katabi mo kung Judas o Peter ba yan. Wala pa dito. Ay, hallelujah. Wala. Sabi mo sa katabi mo, Peter ka. Alam nyo, may magre-reject man sa inyo, pero huwag kang mag-alala. May tatanggap din sa'yo. Sa discipleship kasi, hindi po ito pilitan, pero may pilian. Kaya ano bang ginawa ni Jesus? Jesus chose His 12. Nung tinawag niya, kasi gusto niyang i-disciple si Matthew, pero nung muna sinabi niya, come and follow me. Pinilit niya ba? Hindi. Kusang sumama si Matthew. Lahat ng mga disciples na nagkusa silang lumama at pinili niya sila, pero hindi niya sila pinilit. At yung mga disciples, hindi rin sila pinilit, pero pinili nilang sumama. Kaya dapat willing. Alright? Kaya dapat gusto mo at gusto ka. So going back po dun sa text natin, it's a great commission
Why? Again, balikan po natin yung text at dito na po ako magtatapos. No, in verse 19 to 20, basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3 ko. Therefore, asan na? Sige, basahin natin ulit. Therefore, go and and surely I am with you always to the very end of the age. No, sa ating pong pagtatapos, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Huwag kayong mapagod. Because you are going to make disciples and the God who is 3 in 1, the Father, the Son, and the Holy Spirit will be with you. Kaya tanungin mo ko, Pas, di ko kaya. May kasama ka. Kasama mo si Lord. You have the authority, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tapos ang malupit, hindi lang yan. No, sa umpisa nasasamahan ka niya, pero sabi niya sa huli, and surely, sabi natin, surely. Sabi nga ni Bishop, sure na nga, surely pa. Magdududa ka pa. And surely I am with you always to the very end of the age. Diba? Napakagandang promise. But sad to say, gusto ko pong sabihin sa inyo, many Christians, they claim this verse as a promise to their life, pero hindi nila alam na ang totoong context. Ganda eh. Pero alam niyo po, malinaw, ang sinasabi dito, ang sasamahan lang ni Lord ay yung mga gumagawa ng discipleship. Yung willing mag-disciple, sila lang yung sasamahan ni Lord. Amen. Malinaw. Nasaan na yung ating music? Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, no, sa quote na ito, sabi niya po dito, sige basahin natin, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. It's very clear. Diba? Hindi po tayo tinawag ni Lord maging Kristiyano at lagyan po natin ng pangalan yung mga upuan na yan. Tinawag tayo ni Lord para magdagdag ng mga tao na uupo dyan sa inuupuan mo. Amen. So, hindi daw tayo totoong Kristiyano kung hindi tayo nagde-disciple at nagpapadisciple. Hindi totoo ang church kung hindi na ito nagde-disciple. Kaya po kami panagutan nyo po kami, sisihin nyo po kami pag hindi na po tayo nagde-disciple. Sa totoo lang po, sino pa dito nababurden po kayo sa nangyayari sa ating bansa? Sila lang po dito sa harap. Masaya po kayo sa nangyayari sa paligid ninyo? Alam niyo, sa totoo lang, nakaka-burden. No, ang bigat sa puso. Sa dami nangyayari sa ating bansa, mga problema sa ekonomiya, kahirapan, at syempre, yan na, dadating na ang eleksyon. Maraming tao naghahanap ng pag-asa at solusyon. Tama po ba? Gaya nyo at gaya ko. Di ba? You're looking for a solution. Pero bilang church, alam po natin na ang pinakamabisang solusyon sa tunay na pagbabago ay hindi lang nasa politiko, ekonomiya. Ito ay nasa pagiging alagad ni Kristo. It's all about discipleship. It's all about making disciples, church. Kaya kung nais po natin ang tunay na pagbabago, ang sagot ay hindi lang po sa pagpili ng tamang leader, kundi sa paggawa ng tunay na mga disipulo. Kapag ang isang tao ay nabago ni Christ, nababago ang kanyang pamilya. At kapag nabago ang kanyang pamilya, mababago ang kanyang komunidad. At kapag nabago ang isang komunidad, mababago ang buong bansa. So don't put your hope sa politics lang.
You put your hope in Christ, and what you do? You disciple. Hindi nyo naman na po kailangang lumayo. Kung nasaan ka, sila yung mga tao na kailangan mong i-disciple. Yung mga anak mo, yung asawa mo, yung katrabaho mo, yung classmate mo, yung best friend mo. Sila yun. At ito po ang ating common mission. This is our common mission, Lighthouse Church, to make disciples. Again, ano dapat ang product ng church? Disciples. Wala na pong iba. Kaya sa oras na po to, sige, tatayo tayong lahat. At gaya ng ginawa po kanina sa first, na this is a personal time between you and God. Let's just close our eyes this morning. Pag mong titignan yung katabi mo, magtatanong lang ako. At sino dito, may mga kamag-anak, kaibigan, or pamilya ka na alam mo, wala pa silang relationship sa Lord. Raise your hands to God. If you are that person, hindi baligtas ang mga anak mo, hindi baligtas ang mga kamag-anak mo, huwag tayong magmaangan-maangan hanggat may nakikita kang isang kaluluwa na hindi pa saved. We are not yet many. Lahat tayo may kakilala. Kaya ang tanong, anong ginagawa natin? When was the last time you invited them to church? When was the last time you talked to them and shared Jesus about them? Pwede nyo na pong ibabangin yung mga kamay. Sa pangalawang tanong ko, hindi nyo na po kailangan magtaas ng kamay. Pero sino dito ang tagal-tagal mo ng Christian? Ilang taong ka na? Tumanda na tayo sa church. Bakit hindi ka nagde-disciple? Bakit hindi ka nagde-disciple? Gusto ko pong sabihin sa inyo, the Bible is clear that if they didn't receive Jesus as their Savior, they are doomed to hell. Hell is real. Can you imagine yung anak mo, yung asawa mo, yung tatay mo, yung nanay mo, yung kamag-anak mo, yung best friend mo, that their souls are being burned in hell at ikaw nag-e-enjoy ka sa kinalulagyan mo pero hindi mo sila kasama. Church, this morning, I pray that you will have a burden. Pray for a burden for your family. Pray. Sa oras na ito, pwede bang ibuka mo yung bibig mo? Isa-isahin mo yung mga pangalan nila.